Mira? Saan mo nakuha yan? Ano, Daniel? Aangal ka pa ba? Yan yung ebidensya, oh. Sinasampal ka na. Hindi, Mira, sandali. Magpapaliwanag. Sinampal siya ni Mira ng ubod ng lakas na nagpatakip sa bibig ng mga taong naroroon. Huwag na, Daniel. Wala na rin namang kwenta yung mga paliwanag mo eh. Wala na rin saysay ang tanga ko pero mas tanga ka kasi sinayang mo ko. Hindi ako mahihiyang sabihin yun. Kasi, tanga ka naman talaga. Kay Leia pa talaga? Kadiri ka. Magsama kayo hanggang impyerno. Gigil na gigil si Mira habang sinasabi niya yun. Nandilisik din ang mga mata nito habang tumutulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan dahil sa galit. Maraming kababaihan ang nais na maikasal sa taong halos buong buhay niya ay inalay sa nag-iisang tao na minahal. Maaaring isang beses lamang nangyari ang ganitong kaganapan sa buhay ng isang babae, kaya sigurado lahat ay handa, mapa-emosyonal, pisikal at espiritual. Ngunit sa ating kwento ay isang bangungot pa ang nangyari. Paano nga ba nangyari ito? Ating tunghayan kung paano nalugmok at nagtagumpay ang kanilang buhay pagkatapos ng matinding trahedya sa buhay pag-ibig. Ang simbahan ay puno ng bulaklak, ng musika at ng mga ngiti. Lahat ay excited para sa pag-iisang dibdib ng dalawang taong nagmamahalan. Pero ang tanong, totoo ba ang pagmamahal na ito gayong may tinatagong sikreto nga na magpapagulat sa lahat? Ang araw na pinapangarap ni Mira, simula pagkabata, ay narito na. Lagi niyang ikinukwento sa kanyang ina na balang araw ay lalakad siya sa gitna ng simbahan habang naghihintay ang kanyang pag-ibig na siyang makakasama niya sa hirap at ginhawa. Kagaya ng mga napapanood niya sa TV. Natutuwa din siya kapag nakakakita ng babaeng nakasuot ng mahabang white gown at mayroong belo sa ulo. Ang gandang pagmasdan ng mga babaeng kinakasal. At nandito na nga siya sa sitwasyong to, ngunit minsan nakala lang pala. Sa gitna ng altar habang nakatingin siya sa kanyang groom na si Daniel, nalumuluha din akala mo ay walang sekreto na tinatago. Ramdam niya ang kakaibang kabog ng kanyang puso. Alam niya na hindi ito normal gaya ng ibang kinakasal. Hindi ito tibok ng puso dahil sa kasiyahan o excitement. Ang kabang to ay hindi dahil sa kaba ng kasal, kundi dahil sa bigat ng sekreto na kanina lamang niya nalaman. Pigil na pigil din siya sa pagbagsak ng kanyang mga luha na kanina pa gustong lumabas at magwala. Luha ito ng puot at pagsisisi at panghihinayang. Sa gitna ng seremonya, bago pa man niya nasambit ang salitang oo, bumunot si Mira ng isang maliit na flash drive mula sa kanyang bouquet. Doon niya ito inilagay dahil walang bulsa ang suot niyang gown. Masyado ring imposible na may itago ito sa kanyang belo, kaya sa bouquet na nga lamang niya isiniksik. Kinabit yun sa isang malaking projector na nasa loob ng simbahan. At sa harap ng lahat ng mga bisita, magulang, ninang at ninang, ipinakita nga ang mga ebidensyang nakuha niya. Nariyan ang mga litrato na may kasamang babae sa isang restaurant, mga screenshots ng chat, at kung paano sila maglandian habang tulog siya sa tabi ni Mira. Video na magkasama din sa kama habang naglalampungan at mga ginastos nito ng pagtataksil ni Daniel. Hindi basta tao ang kasama niyang nagtaksil. Malapit din sa puso nilang magkasintahan ng siyang ginamit ni Daniel. Kasama matalik ng kaibigan si Leia na siyang kerida o kabit pala nito. Ang kate, sobrang kate. Harap-harapan siyang niloloko ng dalawa habang masaya silang magkakasama minsan. Komportable din siyang magkwento dito ng tungkol sa kanila ni Daniel. Nakikisimpatya din ito na akala may totoo ang ipinapakitang concern. Pero iba na pala ang motibo.
Habang kino-comfort niya si Mira, ay sinasamantala naman ito ang pang-aahas sa asawa nitong si Daniel. Nagulantang ang lahat. Kanya-kanyang bulungan, tanungan at panghuhusga. Hindi sila makapaniwala sa nakikita. Habang nakikita nilang nagmamahalan, ang mag-asawa tinalagaan ni Daniel, si Mira, iba din pala ang ginagawa nito sa iba. Grabe, paano nagawa ni Daniel kay Mira yun? Di ba masaya naman sila sa mga post nila sa social media? Ano pa nga na isa? Oo nga eh, relationship goals pa naman sila. Grabe, hindi talaga ako makapaniwala na magagawa ni Daniel yun. Sayang naman ang kasal na to. Naiwan na lamang si Daniel na nakatulala. Mira, saan mo nakuha yan? Ano Daniel? Aangal ka pa ba? Ano na yung ebidensya oh? Sinasampal ka na. Hindi Mira, sandali. Magpapaliwanag. Sinampal siya ni Mira ng ubod ng lakas na nagpatakip sa bibig ng mga taong nandoon. Huwag na Daniel. Wala na rin namang kwenta yung mga paliwanag mo. Wala na ring saysay. Ang tanga ko pero mas tanga ka kasi sinayang mo ko. Hindi ako mahihiyang sabihin yun kasi tanga ka naman talaga. Kay Leia pa talaga? Kadiri ka. Magsama kayo hanggang impyerno. Gigil na gigil si Mira. Habang sinasabi niya yun, nanlilisik din ang mga mata nito habang tumutulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan dahil sa galit. Si Leia lumuluha sa kahihiyan. Hindi literal, pero parang gusto na nga niyang magpalamon sa lupa sa mga oras na yun. Pinagtitinginan din siya ng mga tao dahil kitang-kita din siya sa video at hubad pa nga ito talaga dahil sa milagrong ginagawa nila ni Daniel. Hindi man lang nito magawang ibukang mga bibig dahil kitang-kita sa screen kung sinong babae. Walang iba kundi siya. Oo, nandoon din si Leia. Dahil malapit nila itong kaibigan kaya't imbitado ito at hindi pwedeng mawala sa espesyal na araw ni Mira. At si Mira, mataas ang ulo niyang ibinaba ang hawak ng bulaklak, inalis ang sapatos at naglakad palayo sa altar. Sa kasinungalingan at sa mga taong sumira sa kanya. Ang pag-ibig na matagal na nga niyang iningatan, na akala niya hanggang dulo ay kasama niya. Pati ni Leia, pinagkatiwalaan niya ang mga kwento nila na magnobyo. Yun pala, nagtitake advantage lang pala sa kanya na soon to be groom sana. Dumaan si Mira sa harap nito, suot ang mga galit na mata. Naghihintay ng malutong na mura at sampal itong si Leia. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ko dudungisan ang kamay ko sa mukha mo. Nasasaktan lang din naman ako eh. Magsama kayo ng asawa ko. Este, nang inahas mo. Sana maging masaya ka. Kung kaya niyang gawin sa akin, good luck na lang sa'yo. Nakatungo lamang sa sahig. Lumuluha itong si Leia. Punong-puno rin ang pagsisisi dahil kahit naman kailan, wala namang ipinakita na masama si Mira sa kanya. Pero yung ginawa niya, kailanman, alam niya sa sarili na mahirap itong patawarin. Ang daming pinangarap ng sabay nila Daniel at Mira. Gabi-gabi nilang pinag-uusapan ang kanilang magiging future. Natutuwa sila kasi na-imagine nila na maghahabol nga sila ng 3 makukulit na supling pagkatapos ng lahat ng goal nila. Naroon ang pagbuo ng pangarap nilang pamilya. Kung ilan ang anak, bahay na titirhan, at lilipatan. Ngunit nangyari ito kaya malamang sa malamang ay ibebenta na nga niya lamang ito at paghahatian kung magkano man ang naibenta. May parte sa puso ni Mira na nanghihinayang. Pero dahil sa bahay din na yun ay sabay din nilang binuo ang dugo at pawis nila. Bawat sulok ng bahay may alaala. Habang ito ay binubuo, pero unti-unti na nga palang tinudurog ni Daniel ang matibay nilang relasyon. Wala talagang magandang may dudulot ang pangangalawa. Pati na rin ang pangarap nilang mag-travel sa Pilipinas at sa iba pang bansa pagkatapos ng kanilang kasal. Lilibutin daw nila ang kung ano-ano
Ngunit nawala lahat ng pangarap sa panloloko ni Daniel at Leia sa kanya. Naglaho ito dahil sa isang pagkakamali na tumatak sa puso't isipan ni Mira. Lahat ng pangarap na yun mananatiling kwento na lamang. Pero maaari pa rin nilang gawin sa magkaibang sitwasyon at tao na ang kasama. Masakit, sobrang sakit para kay Mira. Gusto niya na nga lamang lumaban pero pakiramdam niya, huli na. Ikakasal na nga sila eh. Hindi naman sila darating sa ganitong tagpo kung hindi siya naging sigurado kay Daniel. Akala niya din pareho sila ng nararamdaman. Pero meron na pala siyang kahati na matagal nang itinatago ng dating nobyo. Medyo nakakaramdam din siya ng galit sa sarili. May parte na sinisisi niya ang kanyang sarili. Ang tanga ko din minsan eh. Araw-araw kaming magkasama ni Daniel. Hindi ko man lang napansin yun. Hindi ko man lang nahalata yung mga kilos niya. Manghayop sila. Palang namira sa sarili na may panggigigil habang palabas na rin ng simbahan. 3 linggo matapos ang iskandalo, iniwan ni Mira ang bansa. Naglakbay siya mag-isa. Pumunta siya sa ibang bansa para makapagpahinga at lumanghap ng ibang hangin para makapagsimula matapos ang madilim na nangyari sa kanya. Ma, kayo na po munang bahala dito sa bahay ha. Tumawag lang po kayo sa akin kung may kailangan po kayo. Sa tingin ko din po kasi kailangan ko din po talaga ng bagong lugar sa ngayon. Baka kasi sakaling makatulong yun para madali akong makalimot. Sigurado ka ba anak? Naiintindihan naman kita. Total malaki ka na, hindi naman kita pipigilan. Alam kong hindi biro ang nangyari sa'yo anak. Kung tatanungin mo ko, masama pa din talaga ang loob ko sa lalaking yun. Pinagkatiwala ka namin sa kanya ng buo tapos ganito naman ang gagawin niya? Naiintindihan ko rin po ang galit niya ma. Pero sa tingin ko, sabay ho natin kalimutan yung sakit. Lalo na, dahil ako yung mismo nasa sitwasyon. Pinangarap ko lang naman na may ikasal sa taong mahal ko pero hindi ko talaga inaasahan ng ganito. Wala naman kasing pinakita sa Daniel na kakaiba sa mga kinikilos niya. Ganun din si Leia. Maluha-luha si Mira habang pinapalikan niya ang nangyari sa kanya ng araw din yun. O sige na anak, mag-ingat ka doon ha. Huwag mo kaming alalahanin dito, ako na lang din bahala dito sa mansyon mo. Kami ng papa at mga kapatid mo, makakaasa ka. Naghanda na nga si Mira sa kanyang pag-alis. Inayos na niya ang kanyang papeles at inihabili ng kumpanya sa taong pinagkakatiwalaan niya. Walang iba, kundi ang kanyang sekretarya. Kung dati-dati ay confident siya, naihabiling ito kay Leia habang umalis sila na magnobyo. Ngayon kahit katiting, wala na siyang natitirang tiwala dito. Mabuti na lamang at hindi ito gumawa ng gulo sa kumpanya nang ahas naman ang asawa niya. Samantala, sa Santorini, hinahanap hindi ang bagong pagmamahal, kundi ang sarili niya na matagal na panahon niyang nalimot at pakiramdam niya na sayang dahil sa isang taong inalaya niya nito. Hindi rin niya masasabi sa sarili na okay na siya, na maayos na. Dahil ilang linggo pa lang naman ang nakakalipas, hindi ganun kadali para kalimutan ang hilumin na matinding sugat. Sa bawat lugar na pinuntahan niya, isinulat niya ang kanyang journal para magsilbing alaala kapag dumating na nga ang panahon ng kanyang buong paghilom. Sinulat niya sa kanyang journal, "Hindi ko kailangan ipaglaban ng mga hindi marunong lumaban para sa akin. Ang sarili ko ang tunay kong laban." Seryoso niya itong sinulat at malalim itong pinanghugutan. Base sa kanyang karanasan, tama nga naman. Hindi kailangan ipaglaban ng taong hindi ka rin naman kayang ipaglaban. Dahil at the end of the day, ay ang sarili mo lang talaga ang iyong tunay na kalaban. At kakampi, ikaw ang may kontrol sa lahat, maging sa emosyon. Walang ibang magagawa ang kaibigan, maging ang pamilya. Sila lamang magbibigay ng gabay habang ikaw din naman ay patuloy na lumalaban. Hindi madali. May mga gabing umiiyak siya sa ilalim ng buwan at bituin. Mas gusto nga niyang mag-isa palagi, pati pamilya niya naapektuhan dahil sa nangyari.
Mabuti na lamang talaga na iintindihan nga siya ng mga ito. May mga umagang nagigising na nga lamang siya na may mabigat ring dibdib. Hindi siya sanay na walang good morning mula sa taong kalahati na nga ng kanyang buhay. Pero araw-araw, paunti-unti natututo nga siyang maghilom at lumaban. Alam niya din sa sarili niya na siya lang din ang makakatulong sa sarili niya at wala nang iba. Nahihiya na nga lamang din siya minsan sa mga taong patuloy siyang dinadamayan at sinusuportahan sa mga panahong lugmok na lugmok siya. Ngunit sa pagdaan ng mga araw, natututo rin siya. Hindi niya man hangad pero malaking aral para sa kanya ang panloloko ng dating niyang nobyo at kaibigan ng pinagkakatiwalaan niyang si Leia. Tinatanggap niya din, paunti-unti na hanggang doon na nga lamang talaga ang lahat. Samantala pagbalik niya ng Pilipinas, hindi siya bumalik sa dating buhay. Malaki na rin ang ipinagbago niya magmula nang siya ay mga ibang bansa. Bagkus, nagtayo siya ng sariling negosyo, White Phoenix Events, isang kumpanya ng event planning, inspirasyon ng sarili niyang muling pagbangon. Sinulit niya ang bawat araw habang nasa Santorini siya. Nag-aral siya ng mga bagong skills at nagdagdag ng kaalaman pagdating sa negosyo. Nagkaroon na rin siya ng mga bagong kaibigan at kasosyo sa negosyo na makakatulong sa kanya sa pagpapalago nito. Ito rin ang mga taong isa sa mga nakatulong sa kanya muling pagbangon at paglago. Ang unang kasal na hinandal niya ay simple, isang beach wedding. Bagaman noong una ay hirap nga siyang hawakan ng mga ganitong event, pero iisip niyang mas gawing inspirasyon to. Ang gaganda ng mga events na nahandle niya. Wala pa siyang natatanggap na kahit na anong complaints mula sa client niya. Natapos at naging matagumpay ang beach wedding ngayon. Talaga siya, ng bride at groom, maging ang mga bisita nito ay grabe ang papuri na natanggap niya. Nang dahil sa galing niya at puso sa bawat detalye, naging viral ang kasal na yun. Lumapit sa kanyang bride para siya nga ay batiin at kamayan. Hindi talaga ako nagkamali na ikaw ang kinuha kong wedding organizer. Nalampasan mo pa yung ina-expect naming mag-asawa na kalalabasan nitong wedding. Nakadagdag talaga siya sa memories namin. Maraming salamat ha. Naku, wala nga naman. Hindi lang po ito bastang trabaho. Mahal ko po ang ginagawa ko kaya pinapadama ko din po yung pagmamahal na sa pamamagitan ng mga gawa ko. Maraming salamat din dahil sa na-appreciate niyo ha. So much appreciated din po yung naging feedback niyo. Masaya yung saad nga ng babae. Kapag may nagtanong sa akin, hindi na ako magdadalawang isip pa na ikaw kaagad ang sasabihin kong organizer sa mga events nila. Malaki ang ngiti ng bride habang sinasabi niya yon kay Mira. O siya sige, mauna na ako ha. Pasyalan ko pa muna yung ibang mga bisita namin. Salamat ulit. Sige po, salamat din. Yumuko siya dito at nagpaalam na rin. Abot-abot ang ngiti ni Mira sa mga feedbacks katulad nito. Kaya naman ang dahil sa galing niya at nang kumalat ang mga gawa niya sa social media, naging sunod-sunod ang bookings nito. Nakaka-overwhelm man, pero kinoconsider pa rin ni Mira ito bilang isang malaking blessing. Grabe ang mga nangyari sa kanya pero mas grabe ang naging balik sa kanya ng blessing. Naging kilala si Mira bilang the woman who rose from the ashes. Itong naging bansag sa kanya dahil naimbitahan na nga rin siya sa mga interviews kung paano niya nagagawa ang mga magagandang events. Katulad na lamang ngayong araw, imbitado siya sa isang platform na kung saan ng araw din ngayon ay pagdiriwang ng Women's Month. Alright, good evening ladies and gentlemen. Today we are celebrating the Women's Month, kaya nag-imbita tayo ng isang natatanging tao na maaaring magbigay ng inspirasyon para sa mga kababaihang akala nila ay wala ng pag-asa at wala ng bukas. Malalim din ang pinangugutan ng ating guest bago siya mapunta sa kung nasan man siya ngayon. Once again, ladies and gentlemen, our guest for tonight, the woman who rose from the ashes, none other than Miracle Fulgar. Let's give her a big round of applause. Mahabang pagpapakilala kay Mira ng host. Hi, good evening, Miss Fulgar.
Nice meeting you and thank you so much for accepting this interview. Nakaka-inspire pala ang story mo. By the way, kamusta ka na? Okay naman po ako. And it is an honor for me na mapunta po dito. Hindi ko rin po ina-expect to. Alright. Maraming kababaihan ang nakikinig sa atin ngayon. Lalong-lalo na sa mga konti na lang talaga susuko na sa buhay lalo na sa pag-ibig. Anong masasabi mo sa kanila? Napangiti si Mira. Well, hindi po natatapos ang buhay sa isang lalaki na minahal natin ng lubusan. Na halos lahat binigay natin pero mapapatanong pa rin tayo kung sapat ba ang ginawa natin yun kapag tayong niloko na. Well girls, wala sa inyo ang problema. Love yourself, okay? Babae ka. Hindi ka babae lang. Very well said, Miss Fulgar. Bago ka nakarating dito sa kung nasaan ka man ngayon, anong naging inspirasyon mo para bumangon ka ng ganito? May nagtulak ba sa'yo para gawin o sadyang may mga bagay lang talaga sa buhay mo na nagbigay ng motivation para gawin to? Nagsimula nga si Mira sa kanyang kwento. Hindi na siya nahihiyang isalaysay ang nangyari sa kanya, pero hindi na siya nagbibitaw pa ng mga pangalan para sa privacy na din ng mga taong nanloko sa kanya. Ganun kabait si Mira. Iniingatan pa rin ang kapakanan ng iba kahit naniyurakan ang pagkatao niya. Natapos ang interview niya sa live sa social media, maraming kababaihan ang nanood sa kanya. Nakatanggap siya ng magandang comments dito dahil sa kwento niya. Pero sa kabilang banda, hindi naiiwasan ng mga taong mapanghusga kahit wala doon sa sitwasyon. Ang ilan sa mga sinasabi doon na pangbabash sa kanya. Baka naman kasi hindi pinagbigyan ng si Mister kaya iniwan siya. Ma-attitude siguro to, kaya tama lang sa'yo yan. Baka naman mas maganda yung pinilit. Ngunit hindi na para magpa-apekto si Mira sa mga ganoong bash ng iba. Dahil alam niya sa sarili niya kung ano ang totoo sa hindi. Magaling lang manghusga ang iba. Palibhasa hindi pa nila nararanasan sa buhay nila ang maloko. Ang mas masakit pa ay kapwa babae pa yung magda-down sa'yo. Instead na suportahan ka, ay lalong pasasamiin pa ang sitwasyon. Ano bang idudulot ng pagsasabi ng hindi maganda sa kapwa? Na-fulfill ba nila ang buhay na masira ang buhay ng iba? Nakaraan ng ilang araw matapos ang interview ay may isang event na naman siyang kailangan paghandaan dahil isa itong malaking event. Sa isang shoot ng isang malaking event, doon niya nakilala si Evan Reyes, isang tahimik na photographer na may matang tila kayang basahin ang iniisip nito. Marahil sa kanyang propesyon, kaya matindi kung umobserba itong si Evan. Gwapo siya. Pangalan pa lang may i-imagine na nga talaga na matipuno ito. Maputi at magaganda ang mga mata. Malalaki din ang biceps. Kung minsan pa nga, ay mas napagkakamalan pa itong model kesa sa totoong model. Matagal na niyang ginagawa ang pagpa-photography, kaya alam na nga niyang pasikot-sikot sa bawat kuha niya. Hindi na naman niya inaasahan na makikita at makikilala niya ang dalagang si Mira. Nakaupo si Mira sa isang swivel chair, habang hawak at tabala sa kanyang tablet. Napansin naman ito ni Evan pero nagdalawang isip siya kung lalapitan niya ba ang dalaga o wag na lang. Maganda rin naman kasi si Mira. Cute ang mga labi na mapupula. Mahabang pilik mata at kulot na kulot ang dulo ng buhok niya. Tisay din kaya litaw na litaw ang kanyang ganda. Kalaunan lumapit na nga rin si Evan kay Mira. Akala niya ay kung sino lang at kung ano lang ang ginagawa ni Mira sa tablet. Dahil ito ay nakasimangot. Hi, coffee? Napatingala naman si Mira sa tanong nang nagsalita. Salamat. Inabot ni Mira ang kape ni Evan sa kanya. Parang kanina pa kita nakikita na nag-iisa dito Problemado dyan sa tablet mo. Habang yung mga staff mo masayang masaya doon habang nagmimerienda. Nako, hindi naman. Sunod-sunod lang talaga kasi ang bookings kaya medyo nahihirapan ako sa sked. May mga tinanggahan na nga ako Sad pa nga ni Mira. Ganun ba? Okay lang yun.
Minsan, wala namang masama kung mag-no ka sa kanila. Priority mo din ang health mo. Baka naman puro negosyo na lang yung inaaptupag mo. Natawa na lamang si Mira sa naging biro ni Ivan. Tama din naman ito na dapat maging priority ang kanyang sarili. Gaya nga ng sinabi niya sa interview, love yourself. By the way, Evan nga pala, Ivan Reyes, photographer ako. Inihain ni Ivan ang kanyang kamay sa harap ni Mira. Oo, nakikita na kita. Ako naman si Mira, Miracle Fulgar. What a nice name. I love it. Ang witty ng parents mo Miracle as in miracle baby. Kulang ako sa buwan ng pinanganak ng mama ko. Tsaka sakitin talaga ako kaya yun. Pinangalan sa akin yun. Sorry to hear that. Pero ang galing Sa ganda mong yan, hindi halata. Namula naman si Mira sa sinabi ni Ivan sa kanya at napayuko. Sorry, may masama ba akong nasabi? Ha? Wala naman. Ngayon pa lang naman kasi tayo nagkakilala pero binubola mo na ako. Napangisi si Evan. Of course not. Wala pa bang nakakapagsabi sa iyo nun na maganda ka? Nagtuloy-tuloy ang interaction niya nila Ivan at Mira. Nagkapalitan din sila ng social media accounts. Madalas din nga silang magkita kapag may event. Organizer si Mira habang photographer naman si Ivan. Nagkakayayaan din sila na lumabas na hindi naman matanggihan ni Mira. Mabait kasi si Ivan, katulad ng dating niyang nobyo. Pero ang bait ni Ivan, hindi peke. Mahahalata mo sa mga mata, kilos, at kung paano siya kumilos. Hindi ako pwedeng mahulog sa lalaking to. Baka mamaya pareho lang sila ng ex ko. Sa una lang magaling at mabait pero may kulo pala ang loob. Ay Mira, ano ba naman nangyari sa'yo? Kikil na pakikipag-usap niya ni Mira sa kanyang sarili. Sa totoo lang sarado pa ang puso ni Mira para sa pag-ibig. Pero ewan ba niya, pagdating kay Ivan ay nagibang tibok ng puso niya. Hindi naman naniligaw si Evan pero nararamdaman niya na meron itong intensyon sa kanya pero ayaw niyang maging assuming. Sa kabilang banda, si Evan hindi mapakali sa kanyang kwarto. Totoo na kaya itong nararamdaman ko? Well, I think oo. Kasi, may ewan. Paikot-ikot lamang siya sa kanyang kama. Kinakausap ang sarili at napapahilamos sa mukha dahil hindi na mawari ang nararamdaman niya para kay Mira. Pinag-isipan nga niya itong mabuti. Hanggang sa makalipas ang ilang buwan, inaya ni Ivan si Mira na kumain sa labas. Pagkakataon na nga rin niya ito para masabi ang kanyang tunay na nararamdaman. Lakas na lang ng loob ang daladala niya. Mas kabado pa nga siyang umamin sa nararamdaman niya kaysa humawak ng lente ng kamera niya. Mahiyain kasi siya kaya hindi masyadong halata. Habang naghihintay nga sila ng kanilang order, kinakabahang nagsalita si Ivan. Mira, alam ko na yung nakaraan mo kasi naikwento mo na. Actually, natatakot akong gawin to. Napakunot noo si Mira. Ha? Ano ibig mong sabihin? Ang totoo niyan, gusto kita Mira. Hindi, sa tingin ko nga mahal na kita Ilang beses ko tong tinanong sa sarili ko, pinakaramdaman ko. Pero mahal kita Mira. Ayos lang kung wala akong nararamdaman para sa akin. Hindi inaasahan ni Mira ang pagmamahal nga ni Ivan. Nanlaki ang mga mata niya at hindi makapaniwala. Ang tapang mo naman, pero alam mo, hindi mo kailangan kabahan at matakot. Anong ibig mong sabihin? So pinapayagan mo akong manligaw? Ha? Wala akong sinasabing ganun Ang masayang ekspresyon ng mukha ni Ivan na palitan ng lungkot. Uy, ano ka ba? Ang totoo niyan, pangit talaga ang nakaraan ko. Sinara ko na talaga ang puso ko sa matagal na panahon. Pero alam mo, gusto rin kita. Hindi ko alam kung anong meron sa'yo, basta ang gaan ng pakiramdam ko kapag nandyan ka. Matagal-tagal din na sinuyo ni Ivan si Mira. Hanggang sa ilang buwan ngang lumipas, nang pagtsatsaga ni Ivan, ay napasagot na nga niya ngayon ang nobya na si Mira. Wala nang takot sa puso ni Mira nang sabihin niya, "Sinasagot na kita."
Nakangiti nga nitong sambit kay Ivan isang araw habang sila ay nakatambay sa isang beach resort. Pareho kasi silang may event noon at doon ang venue. Anong sabi mo? Ang sabi ko, oo na. Sinasagot mo kita. Sambit ni Mira habang nakatanaw sa malayong dagat at si Ivan man hindi makapaniwala na nakatingin sa kanya. Nang mag-sink in na nga sa kanya, ang sinabi ni Mira agad nga niyang niyakap ang dalaga. Nagtatatalon pa ito sa tuwa habang sumisigaw. Girlfriend ko na si Mira! Hoy, umupo ka nga dito. Nakakaya yung ginagawa mo, no ba? Sige ka, babawiin ko na lang yung sinabi ko. Pasensya na. Masaya lang talaga ako. Sabay tingin ito sa mga mata ni Mira at kahit hindi niya sabihin sumisigaw ito ng salitang mahal kita. Biglang nakaramdam ng pag-aalala si Mira. Ngunit sa bawat haplos at ngiti nito dama niya ang kabaliktaran ng sakit na iniwan ni Daniel sa kanya. Malayong malayo ito kumpara doon. Sa isang shooting break kinabot nga ni Ivan sa kanya ang isang tasa ng kape. Para sa babaeng laging inuuna ang iba. Ngayong gabi, ikaw naman ang uunahin ko. Sa unang pagkakataon ngumiti si Mira ng walang takot. Salamat ah. Unang ginawa mo sa akin to noong nagpakilala ka sa akin. Deserve mo ang pagsilbihan. Lagi mo na lang kasing inuunang iba eh. Kaya para sa akin ikaw naman ang uunahin ko. Saad nga ni Ivan. Hinigop nito ang kape na katulad ng nararamdaman niya. Wala nang pait. Samantala sa isang charity event ng White Phoenix, hindi niya inaasahan ang pagdating nila Daniel at Leia. Lumapit si Mira sa dalawa at tinanong ang mga to. Ano kayang masamang hangin ang nagdala sa inyo dito? Talagang sabay pa kayo ah. Hindi umimik si Daniel at Leia. Lumapit sila at bitbit nga ang sulat at pagsisisi. Binasa ni Mira ang sulat ni Daniel gamit ang mga mata. Hindi ko inaasahan ang kapatawaran, pero sana matagpuan mo ang kapayapaan na deserve mo. Napakurap-kurap na nga lamang si Mira dahil nais na naman niyang maluha pero pinipigilan niya. Baka isipin na naman ang kanyang dating nobyo na marupok siya. Tumalikod na nga lamang siya hindi upang tumakas, kundi upang ipagpatuloy nga ang buhay niya mismo ang bumuo. Akala niya ay napatawad na nga niya ng tuluyan ng mga to ngunit iba pa rin pala sa pakiramdam kapag nasa harapan mo yung taong kinamumuhian mo. Si Daniel kasi ang kauna-unahang naging nobya ni Mira. Ibinigay niya rito ang kanyang pagkababae, maging ang lahat ng kaya niyang ibigay na pagmamahal. Kaya parang mahirap sa kanya ang mapatawad ito ng ganun lang. Ang cheating o pangangalo niya ay isang kasalanan na mahirap mapatawad. Lalo na kung yung taong iyon ay unamong inalaya ng lahat. Ganon din sa kaibigan na pinagkatiwalaan pero tinitira ka na pala patalikod. Alam iyan ng karamihan na hindi basta madaling magpatawad kapag niloko ka ng isang tao. Pero sa kaso ni Mira ay masyado pa siyang mabait. Natagpuan ni Evan si Mira na nag-iisa sa ilalim ng puno sa may hardin habang hawak nito ang isang bote ng wine. Tumikim si Evan upang makuha ang intensyon ng kanyang nobya. Hindi lumingon si Mira, kaya't lumapit nga si Evan sa kanya. Bakit nag-iisa ka na naman? Ayos ka lang ba? Kanina ka pa hinahanap ng mga bisita. Nakita ko si Leia at Daniel. Nasasaktan ka pa rin ba? May lungkot ang tingin nga ni Evan pero mababa kasang malalim na pag-iintindi nito sa kanyang nobya. Patawarin mo ko, mahal. Akala ko kasi okay na ako eh. Pero nung makita ko silang magkasama, ang sakit pa rin pala. Hindi dahil mahal ko pa rin siya, kundi dahil talaga yung betrayal na naramdaman ko. Alam kong mahirap, pero kailangan mo nang palayain ang galit dyan sa puso mo. Ikaw mismo hindi makakaalpas kung pananatilihin mo yung bigat sa puso mo. Kaya harapin mo. Ipakita mo na matatag ka. Salamat, mahala. Naintindihan mo ko. Halika na sa labas. Namiti si Evan at nagpunas nga ng luha. Si Mira. Hinawakan niya ang kamay nito upang sabihin na nandito lang ako at hindi ka nag-iisa. Pagkalabas nga nila ng garden,
Nakita ni Mira at Leia na magkasama sa table at nag-uusap kasama ang ilan sa mga bisita. Mira? Sabay na pagtawag pa nga ng dalawa sa kanya. Maupo kayo. At maupo nga itong si Daniel at Leia kasama si Mira. Nagpaalam na nga rin ang mga bisita na kanina kausap sila. Pasensya na nga pala sa ginawa ko kanina. Ayos lang. Naiintindihan naman namin kung bakit mo ginawa yon. Oo nga Mira, kami dapat ang humihingi ng tawad sa'yo. Kayo na ba ulit? Nagkatinginan ng dalawa at sinabing, Hindi Mira, magkaibigan lang naman kami ni Leia. Ngayon, actually kakasal na nga siya next month. Nakapag-asawa siya sa ibang lugar at aalis na rin siya next week. Talaga? Congrats! If you don't mind, buti okay lang na ganun sa husband ni Leia. Oo Mira, sinabi ko din sa fiancé ko na may kailangan muna akong tapusin na misyon dito bago ako tuluyang umalis ng Pinas. Ayoko kasi ikasal na may bigat din sa puso eh. Hinawakan nga ni Leia ang kamay ni Mira. Mira, pinagsisisihan ko na talaga ang lahat ng nagawa ko sa'yo. Namin ni Daniel, kaya sana mapatawad mo kami. Napalingin si Mira kay Daniel. Ikaw Daniel, kamusta ka na? Okay naman ako pero araw-araw ko minumulto ng konsensya. Sinayang ko yung pangarap natin at pinagsamahan. Ayoko na maulit pa yung nangyari. Kung makakatagpo ulit ako ng babaeng tatanggapin ulit ako. Pero alam mo sa sarili ko, hindi na ako makakahanap ng kagaya mo. Mira, alam kong nag-iisa ka lang. Mahabang litanya nga ni Daniel. Huminga din ng malalim si Mira. Gusto kong magsimula ulit tayo. Mula ngayon pinapatawad ko na kayo. Matagal na panahon na akong nagdusa. Nadalhin ng bigat at galit sa puso ko. Pero ngayon, panahon na para bitawan ko yun. May isang tao din na nagpa-realize sa akin na dapat ko nang bitawan yun. Siya nga pala, gusto kong ipakilala sa inyo ang bago kong boyfriend. Ang nagbigay sa akin ng tiwala at pagmamahal. Si Ivan. Hi! Kinamayan nga ni Daniel. Si Ivan. Ganun din si Leia. Nice meeting you pare. Alagaan mo si Mira ah. Hindi ko kasi nagawa sa kanya yun eh. Oo naman pare. Makakaasa ka. Matapos nga ang tagpong yun lumipas na rin ng ilang buwan, masaya na ngang namuhay sina Ivan at Mira. Puro ka nalang trabaho mahal. Try mo kayong magpahinga. Minsan, kailangan talaga natin ng break. What if mag-travel tayo, punta tayo sa El Nido? Lalaki naman ang mata ni Mira. Oo nga eh, pero sigurado ka ba na gusto mo ring mag-travel? Paano yung mga kliyente mo? Ako nang bahala doon. Huwag ka nang mag-alala. Ano tara? Halika na mag-ayos ka na ng mga gamit mo. Ngayon na kaagad? May meeting pa akong kailangan puntahan. Okay na rin yun. Kinausap ko na yung sekretary mo and other staff dahil alam mong mag-worry ka dyan. Nang araw nga ding iyon ay umalis sila at bumiyahe paputang El Nido, Palawan para makapag-relax. Natutuwa ang puso ni Mira sa kanyang nobyo dahil napaka-thoughtful nito. Araw-araw niyang ipagpapasalamat sa Diyos na binigyan pa siya ng ganitong lalaki sa buhay niya. Kung tatanungin man si Mira, ay handa ulit siyang ibigay ng buo ang kanyang sarili. Ganun kasi talaga siya magmahal, sobra pa sa sobra. Nang makarating sila sa kanilang hotel, ay hinayaan ni Evan na makapagpahinga si Mira. Mahaba-haba ang kanilang naging biyahe, kaya siya na ang nag-asikaso ng ibang mga gamit nila. Sige na mahal, magpahinga ka na. Ako nang bahala sa mga luggage natin. Bukas na tayo magsisimula ng ating activities. Sigurado ka ba? Mahaba yung naging biyahe natin, halika na. Magpahinga ka na lang din. Tabihan mo ako dito. Pag-aaya nga ni Mira. Talaga? Napangiti naman si Ivan sa sinabi niya. Oo naman, halika na nga. Cuddle tayo. Hindi na nga nila namalayan na mabilis silang nakatulog sa tabi ng isa't isa. Di rin nila namalayan ng oras dahil gabi na sila nang magising. Tinitigan ni Mira ang lalaking nasa tabi niya. Halatang pagod na pagod ito pero pinipilit na magpakatatag para sa kanya. Paano kung hindi ko tinanggap yung client ko sa photoshoot noon?
Siguro hindi kita nakilala. Hindi ako nakakakita ng ganito kagwapo sa harapan ko. Pabulong na sambit ni Mira sa natutulog na Evan. Bumangon na si Mira at piniling maligo. Pagkatapos niya ay mahimbing pa rin na natutulog ang kanyang nobyo. Pinili niyang lumabas muna at tumambay malapit sa dagat. Nakatingin siya sa mga bituin na kay tagal niyang hindi nagagawa. Maya-maya pa ay may yumakap sa kanya mula sa likuran at ipinatong nito ang kanyang baba mula sa balikat ni Mira. Ikinagulat niya ito. Gustong-gusto mo ata parating mag-isa. Sabi niya ni Ivan. Kising ka na pala. Nasanay kasi ako mula nung pumunta ako sa ibang bansa. Lagi akong mag-isa doon. Kahit may mga kaibigan ako, mas natatahimik kasi ang utak ko. Pero ngayon nandito na ako. Hindi na kita hayang mag-isa, Mira. Masayang saad nga ni Ivan. Humarap nga ito sa kanyang nobya at hinawakan ng pisngi nito. Mahal na mahal kita, Mira. Hindi ko na lang sasabihin sa'yo pero gusto ko nalang ipadama sa'yo ang pagmamahal ko. Tutumbasan ko ng mas higit pa ang inalay na pagmamahal ni Daniel sa'yo. Naluha naman si Mira sa narinig mula kay Ivan. Hindi talaga siya nagkamali na muling papasukin sa buhay niyang lalaking to. Salamat, mahala. Salamat dahil dumating ka. Hindi ko ipagpapasalamat yung mga pagsubok na dumaan sa akin pero gusto ko rin na hindi pa salamatan ang nangyaring yun. Naguluhan naman ang binata sa sinabi niya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko ipagpapasalamat ang niloko ni Daniel. Pero at the same time, nais ko rin pasalamatan kasi dumating ka sa buhay ko. Nandun na ako eh. Ikakasal na ako. Magpapalitan na lang kami ng ID ni Daniel pero hindi pa natuloy. Siguro lahat talaga may purpose. Lahat na nangyayari sa atin may matinding dahilan. Nakakatuwa kasi walang pangit na dahilan ng Diyos para mangyari ang mga yun. Lahat may dahilan. Emotional na saad ni Mira sa harap ni Daniel. Kinabukasan ay nagsimula na sila sa island hopping. Marami silang ginawang activities at sobra nila itong na-enjoy. Bawat lugar na napupuntahan nila ay kumukuha sila ng litrato na magkasama. Hindi talaga matatawaran ng saya at pagbuo nila ng alaala ng magkasama. Habang pinagmamasdan ni Evan si Mira, ay unti-unti niyang napagtatanto na ito na ang nais niyang makasama habang buhay-buhay. Sa ngiti nito na hanap-hanap niya na palagi at ang haplos nito. Kaya naman isang bagay ang sigurado na si Evan. Yun ay ang yayain na magpakasal itong si Mira. Pinaghandaan ni Evan ng matagal na panahon ito, kaya naman may isang event na pinuntahan sina Mira at Evan. Sa isang marangyang hotel ito, kaya na-pressure ng sobra si Mira. Kaya lang, pagdating nila sa mismong venue ay nagulat si Mira dahil nakapatay ang ilaw at parang ni isang tao ay walang naroroon. Teka, bakit nakapatay ang ilaw? Ito ba talaga yun? Tanong ni Mira kay Evan ngunit bigla itong nawala sa tabi niya. Mahal, nasan ka na? Huwag mo naman akong binibiro ng ganito. Nasan na kayo? Halos mangiyak-ngiyak nga si Mira dahil mag-isa lamang siyang nakatayo doon. Maya-maya pa nagbukas na ang ilaw. Muli siyang nagulat dahil may mga disenyo na. Huh? Bakit parang nakaayos ata to? Baka mali lang yung napuntahan ko. Bahala na nga. Akmang tatalikod na nga sana si Mira nang may nagsalita nga sa harapan niya. Mahal, saan ka pupunta? Isang familiar nga na boses gamit ang husky voice niya. Unti-unting lumingon si Mira sa likuran niya. Nakita niya si Evan may hawak ng isang bungkos ng bulaklak at unti-unting bumababa sa stage para lapitan siya. May unti-unti rin namang naririnig na musika si Mira. Mahal, kanina ka pa dyan? Gaya ng ipinangako ko, mahal. Hindi ka na mag-iisa. Sasamahan kita habang buhay, Mira. Aasahan mong ibibigay ko din sa'yo ang kakaibang kapayapaan kapag magkasama tayo. Sigurado na din ako na ikaw talaga ang gusto kong makasama habang buhay. Bumuo ng pamilya at ang pangarap nating bahay. Kaya naman, Mira. Lumuhod nga si Evan sa harap ni Mira at naglabas na
ng maliit na pulang kahon. "Will you be my wife? Will you marry me, mahal?" Naiiyak namang saad ni Mira. "Oo naman, mahal. Handa akong ialay ang buong buhay at pagmamahal ko sa iyo. Pakakasalan kita." Abot langit ang saya ni Evan sa narinig na sagot nito mula sa kanyang ngayon ay fiancé na. Isinuot niya ang singsing dito at niyakap na mahigpit ang dalaga. Nagpalakpakan din ang mga taong kanina pa pala sila pinagmamasdan. Nagulat si Mira dahil hindi niya ito inaasahan. Ilang buwan ang lumipas, naganap ang kasal ni Mira at Evan. Isang simple, intimate ceremony sa tabing dagat. Suot ni Mira ang isang gown na bahagyang may ginto, simbolo ng kanyang liwanag at katatagan. Habang sila ay nagpapalitan ng vows sa isa't isa, ay ganito ang kanilang mga sinabi. "Hindi ko ipapangakong walang luha, pero pangako kong hahawakan ko ang kamay mo sa bawat unos. Mahal kita, Evan. Higit pa sa inakala mo. Hindi pa rin ako makapaniwala na muli akong may kakasal pero ngayon ay totoong nandito na ako. Habang buhay kitang mamahalin at pagsisilbihan, mahal ko." Saad nga ni Mira. "Hindi kita hahayaan na mag-isang lumaban, mahal. Sa bawat unos na yun, kasama mo ko. Kung hawak mo ang mga kamay ko, bibitaw ako. Kasi bubuhatin kita paalis sa unos na yun. Mahal na mahal kita, Mira. Buuin natin ang sabayang pangarap na wala sa plano pero nariyan. At natutuloy at nabubuong alaala. Masaya ako sa mga susunod pang memories natin." Saad na nga sa wakas ng pare, "You may now kiss the bride." Sa salo ng romantikong tugtog, ay itinaas ni Evan ang belo ni Mira at hinawakan sa muka ang kanyang asawa. Unti-unting naglapit ang kanilang muka at hinalikan ni Evan ng marahan sa noo si Mira at kasunod nun ay ang unti-unting pagdampi ng kanilang mga labi. "Mabuhay ang bagong kasal!" Sabay-sabay na sigawan ng mga bisita at nagpapalakpakan pa. Kasabay ng hampas ng alon, pinili nila ang isa't isa. Hindi dahil perpekto sila, kundi dahil handa silang maging totoo. Ngunit hindi natatapos sa kasal ang kwento dahil may isang trahedya ang yayanig sa kanila. Hindi rin nila inaasahan to. Ang kanilang kwento pagkatapos ng saya ay mayroon talagang pagsubok na darating. Hindi maiiwasan ito, lalo na sa buhay ng mag-asawa. Isang diagnosis ang yumanig sa kanila. Si Evan ay may sakit sa puso. Masyadong tahimik si Evan at ayaw nang mag-alala pa ang kanyang pinakamamahal na si Mira. Matagal na pala itong iniinda ng binata, pero mas pinili niyang manahimik. Mas iniisip niya palagi ang kapakanan ni Mira kaysa sa kanya. Oo, masyadong naging selfless si Evan, pero ganun talaga niya kamahal si Mira. "Dok, sigurado po ba kayo? Baka naman po wala po talagang sakit sa puso ang asawa ko." Pagbabaka sakali pa nga ni Mira. "Mrs., pwede po kayong magpa-second option para maging panatag din po ang kalooban niyo pero ang may papayo ko po hanggat hindi pa po sigurado na maoperahan si Mister, wag na ho muna masyadong magpapagod." "Pero Dok..." "Mira, tama na. Tama ang doktor. Matagal na akong may sakit sa puso, patawarin mo ko kung hindi ko sinabi yon." Pag-amin naman ni Evan. "Anong sinasabi mo?" Nagpaalam na nga rin ng doktor para bigyan sila ng privacy. Habang nagmamaneho si Evan, napapalingon siya sa asawa. "Mahal, kausapin mo naman ako." "Kailan pa? Kailan mo pa tinago sa akin yung sakit mo, ha?" "Nalaman ko lang din nung mismong nagkakilala tayo sa photoshoot." "Ano? Matagal na pala? Hinintay mo pa talaga na lumala siya at maging komplikadong lahat." "Ayoko lang naman na mag-alala ka, mahal eh." Mahinawan ang pagkakasabi ni Evan. "Ano sa tingin mo ngayon ang nangyayari? Nag-aalala pa rin naman ako, diba? Mas lalo lang ako nag-alala dahil hindi kita naalagaan nung mga panahon na kailangan mong alagaan kita." Kigil na saad nga ni Mira. Iniiwasan niyang sumabog sa galit pero nag-aalala lang naman talaga siya. "Mahal kasi kita. Ayokong madamay ka." Naputo lang sasabihin ni Evan nang biglang kumirot ang dibdib nito. Napahawak siya dito at matinding daing ang bumabalot sa kanya.
Ivan, ano nangyayari sa'yo? Ano ba? Huwag ka namang magbiro ng ganyan, please! Natatarantang sambit ng dalaga habang inalalayan nga siya ni Ivan. Mahal, kumapit ka. Dadalhin kita sa ospital. Pakiusap naman. Si Mira na nga ang nagmaneho ng sasakyan. Agad naman siyang inalalayan ng hospital staffs pagkarating niya doon. Dok, pakiusap, gawin niyo po ang lahat makakaya niyo. Sambit nga ni Mira. Hindi tuloy niya maiwasang sisihin ng sarili sa nangyari sa asawa, ngunit wala na siyang magagawa. Kung naging mahinahon lamang sana siya ay baka hindi ito nangyari sa kanyang asawa. Habang sumasailalim si Evan sa gamutan, muling binalakan ni Mira ang dati niyang takot. Ang takot na mawala, ang takot na masaktan, ang takot na maiwan muli. Mas lalong hindi niya kakayanin dahil nagsisimula na silang bumuo ng pangarap ni Evan. Ang dami na nilang plano na naka-align at sisimulan na lang pero naudlot dahil sa biglaang pagsubok na dumating. Ngunit pinili niyang manatili. Pinili niyang lumaban kasama si Evan. Sa bawat araw na pinanghihinaan siya, inaalala niya, mas pipiliin kong masaktan ng kasama ka kaysa mabuhay sa mundo ng wala ka. Habang nagpapahinga si Evan, ay lumapit si Mira ng dahan-dahan. Bit-bit ang bigat sa dibdib at luhang kanina niya pa pinupunasan. Mahal, pakiusap. Lumaban ka, ha? Hindi kita susukuan. Mahal na mahal kita, marami pa tayong gagawin na memories together. Lumaban ka. Tahimik na humagulgol nga si Mira sa tabi ni Ivan. Hawak nito ang kamay ng asawa. Lumapit sa kanyang ina para siya ay alalayan. Anak, nagpapahinga si Ivan. Tingin ko, kailangan mo na din magpahinga. Ilang araw ka nang umiiyak. Hindi ko gustuhin ni Ivan na makita kang ganyan. Ma, bakit hindi na ako tinigilan ng pagsubok? Ayaw mo niya akong maging masaya? Ngayon ko lang naman naramdaman to. Bakit kailangan pa ulit-ulit na lang nangyayari? Hindi ko na alam kung paano pababangon kapag wala na si Ivan sa buhay ko, ma. Umiyak na sambit nga ni Mira sa kanyang ina. Anak, naiintindihan ko, totoo. Sobrang naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero hindi ito ang panahon para sumuko ka. Paano kung maging successful ang operation ni Ivan? Tapos makikita niya na ganyan ka, nalugmok ka. Hindi makakatulong para sa pagpapagaling ni Ivan kapag ganyan ka, anak. Pinipilit patatagin ni Mira ang kanyang loob. Tama din naman kasi ang kanyang ina. Hindi magiging masaya si Evan kapag nakita siyang lugmok, palaging umiiyak at pagod dahil sa kanya. Makalipas ang ilang buwan ng gamutan, bumuti ang lagay ni Evan. Lubos ang pagpapasalamat ni Mira sa tulong ng mga taong sumuporta at nagdasal para sa kanya. Lalo't higit ang kanyang asawa na walang sawa na nagbabantay at nag-aalaga sa kanya. Totoong pinatunayan ni Mira ang mga pangakong binitawan niya sa harap ng Diyos. Ang pagmamahal na hindi niya ito basta sinabi lang, ngunit mas nangibabaw ito sa mga kilos niya. At kasabay nito, bumuti rin ang lakas ng loob ni Mira. Mas nagbigay sa kanya ito ng katatagan at natuto na hindi basta sukuan ang mga bagay. Hindi naging madali, ngunit natutunan niyang ang tunay na pag-ibig ay hindi takasan ng sakit, kundi sabayan ito. Minsan ang pag-ibig hindi lang naman puro sarap at ligaya. Ito rin ay maaaring magdulot ng sakit at pangamba. Mag-iisip kung tama pa ba ang nangyayari, kung kailangan pa bang lumaban o sumuko na lang. Ngunit sa bandang huli, kapag ang dalawang taong nagmamahalan ay patuloy na magtitiwala sa isa't isa, ay magbubunga ito ng magandang bagay at hindi ito masasayang lang. Lumipas ang ilang buwan at sa huling gabi ng taon, sa ilalim ng paputok ng mga bituin at nagsisiyahang mga tao, sabay silang sumulat ng bagong panata sa isa't isa. Hindi perpekto, hindi palaging masaya, pero tunay at sapat. Pareho silang may natutunan sa kanilang pagsasama. Tunay na silang dalawa, nakatadhana, nakasulat na sa kanilang palad ang pagtatagpo at pagsasama. Mahal, salamat lumaban ka.
Medyo naluluhang sambit ni Mira sa kanyang asawa. Kasalukuyan silang magkayakap naroon sa taas ng kanilang bahay sa balkonahe. Salamat mahal kasi hindi ka sumuko. Mas lalo mo lang pinatunayan na tamang babaeng minahal ko. Akala ko yun na yung nararamdaman kong pagmamahal sa'yo pero may masihigit pa pala. Mahal na mahal kita Mira. Salamat sa'yo, salamat sa mga taong tumulong sa atin. Kapag naging maayos na ang lahat, maaari na nating simulan ang ating mga pangarap. Pero sa ngayon, sulitin mo ang pahinga at mas magpagaling ka. Masyadong adventurous yung nasa bucket list, diba? Pero alam mo, kahit hindi na matupad yun, okay lang. Hindi ko ipagpapalit ang buhay mo para sa panandaliang kasiyahan. May mga nabuo din naman tayong alaala eh. Tingin ko sapat na yun. Marami na rin tayong ikukwento sa anak natin. Kapag naging maayos ang lahat, maaari na nating simulan ang ating mga pangarap. Hindi ka agad nakapag-react si Ivan sa huling sinabi ni Mira. May halong kaba at saya ang kanyang nararamdaman. Teka, ano yung huli mong sinabi? Tama bang narinig ko anak natin? Tumango si Mira bilang sagot. Kasabay nun, may kinuha nga siya sa kanyang bulsa at dahan-dahan na ibinigay kay Ivan ng isang pulang kahon na pahaba na naglalaman ng pregnancy test. Oo, Ivan, 2 linggo na. Nakangiti na tugon ni Mira sa asawa. Inabot ni Ivan ang kahon at unti-unti itong binuksan. Nanlaki ang mga mata niya dahil totoo ngang nagdadalang tao si Mira. Oh my gosh, Mira! Niyakap niya si Mira nang maigpit dahil sa sobrang tuwa. Sabay punas nga ng kanyang mga mata. Oh, umiyak ka ba? Hindi ka ba masaya? Tanong pa ni Mira. Mira, kung alam mo lang, salamat sa pagbuo ng pangarap natin. Sa wakas magiging tatay na ako! Sigaw nga ni Ivan mula sa taas ng balcony. Napalingin naman ng mga tao na nasa baba dahil sa kanyang ginawa. Uy, ano ba? Tumigil ka nga dyan, nakakaya sa ibang tao. Tumatawang sambit na lamang ni Mira habang hila-hila ang asawa sa laylayan ng t-shirt nito. Walang nakakahiya, Mira. Ito na ang pinakamagandang regalo na natanggap ko ngayon pagtatapos ng taon. Salamat sa magandang regalo, Mira. Hindi ko inaasahan na marami palang magagandang mangyayari ngayon sa kabila ng pagsubok na pinagdaanan natin. O kumalma ka na ha. Yung puso mo baka may mangyaring masama na naman sa'yo. Muling lagyakap ang mag-asawa. Makalipas ang 9 na buwan ay nagluwal si Mira ng isang malusog at cute na baby boy. Mas dumoble ang saya nila bilang mag-asawa dahil mayroon ng pundasyon na mas magpapatibay pa sa kanilang samahan. Pinangalanan nila itong Wilhelm Brian. Bagay na bagay para sa gwapo nitong muka. Ako naman ang mag-aalaga sa iyo, Mira. Panatag naman ako kasi merong mabuting na si baby. Higit pa rin gwapo kung saan naman ang itsura. Sana sa paglaki niya, manahin niya rin ang mabuting puso mo. Gagawin natin ang lahat, Mira, para maibigay ang tamang gabay sa kanya. Mahal na mahal ko kayo. Muling dumaan ang 6 na taon at ngayon ay 5 taon na ang kanilang anak. Muling bumalik ang pagiging abala ni Mira sa kanyang trabaho at kumpanya. Wala pa ring pinagbago ang lahat dahil marami pa ring sikat na mga kliyente ang kumukuha sa kanya at nagtitiwala. Ang taon ay dumaan at masaya si Mira at Evan sa kanilang buhay mag-asawa. Naging stable ang kanilang kumpanya at tumutok sila sa pagpapalago nito. Ngunit may mga sandaling magkasama silang mag-asawa na biglang nararamdaman ni Mira ang kakaibang kalungkutan. Tinutok niya ang lahat ng atensyon sa trabaho at negosyo, ngunit isang bagay ang kulang, ang magkaroon ng isa pang anak. Lagi din kasing nagsasabi si Wilhelm na gusto niya ng kapatid. Lagi daw kasi silang dalawa ni yaya niya ang magkasama sa bahay. Mami, kailan po ako magkakaroon ng kapatid? Isang umaga habang ginagayak ni Mira ang kanyang anak para sa tutorial nito. Nabigla si Mira ngunit ramdam nga niya sa puso na seryosong anak. Bakit mo naman natanong anak?
Kasi lagi na lang po si Yaya ang kasama ko dito sa bahay. Gusto rin po magkaroon ng kalaro. Kahit baby brother or baby sister, promise po mami, mamahalin ko po sila at poprotektahan. Sa murang edad na sasabi nga ng isang inosenteng bata ang mga bagay na yun. Bago pa siya tanungin ng kung ano-ano, ng kanyang anak ay iniba na kaagad niya ang usapan. O siya sige, malilit ka na sa tutor mo, mag-behave ka doon ha. Huwag kang alis hanggat wala kami ni daddy mo. Kami ang magsusundo sa'yo at pagkatapos nun kakain tayo sa labas. Talaga po? Isang gabi, habang ang mag-asawa ay nasa loob ng kanilang kwarto, bagaman magkatabi sa kama, ay abala naman sa kanilang gadget. Binasag ni Mira ang namamagitang katahimikan sa kanilang mag-asawa. Humarap siya dito at binitawan ang hawak na laptop. Inalis niya rin ang salamin para makita ng maayos ang kanyang asawa. Mahal, nagkakaedad na tayo. Paano na yung pangarap natin na bumuo ng mas malaking pamilya? Tanong ni Mira isang gabi habang nag-uusap sila ni Ivan sa kanilang sala. Bakit? Meron naman tayong Wilhelm Kasi parang na-miss ko kasi si Wilhelm nung baby pa siya Tsaka bigla-bigla na lang siyang nagtatanong tungkol sa kapatid niya. Kahit baby brother or baby sister daw, mamahalin at poprotektahan niya. Nakangiti na wika nga ni Mira sa asawa. Masaya siya na i-share ito sa kanyang asawa. Tahimik si Eva nakatingin sa kanya at pagkatapos bumulong. Mira, matagal ko nang nararamdaman na gusto ko rin maging ama. Nandyan si Wilhelm pero gusto ko pa ng isa pa. Gusto ko sanang magtagumpay tayo sa negosyo bago magdesisyon. Pwedeng maghintay siguro tayo ng ilang taon pa? Di ba okay naman yung negosyo natin? Sada mo ni Mira. Baka inaantok ka lang, sige na magpahinga ka na. Tahimik na tumango si Mira, ngunit may bahagi ng puso niya na hindi matiis. Gusto niyang mabigyan ng kapatid si Wilhelm at gusto niyang makitang magkasama sila sa pagpapalaki ng pamilya. Ayaw niyang maging malungkot ang anak. Pero ayaw niya din naman pilitin si Evan dahil baka mag-cause pa ito ng away nilang mag-asawa. Masyadong bago ang ganitong senaryo na babae ang kumukumbinsi sa asawang lalaki para mabigyan ng kapatid ang kanilang anak. Nakakaramdam din ng disappointment si Mira sa sarili kasi dapat hindi na pinipilit ang ganitong bagay. Lumipas ang mga buwan at hindi na nakatiis si Mira. Sa isang dinner date nila ni Evan, nagdesisyon siyang pag-usapan ito muli. Kakatapos lang ng kanilang successful event, kaya ito na rin ang way para ipagdiwang ito. Ito na rin ang pagkakataon ni Mira para muling magtanong sa kanyang asawa na si Evan. Evan, baka iniisip mong hindi pa tayo handa. Pero sa totoo lang feeling ko handa na ako. Hindi lang sa negosyo o sa buhay, kundi pati sa sarili ko. Ang dami ko nang natutunan. Ang tanong ko lang, handa ka na ba sa lahat ng to? Nagtagpo ang mga mata nila. Habang hawak nga ang kamay ni Ivan, saglit siyang tumihimik. Tinitimbang ang mga saloobin, tumingin siya sa asawang napakaganda at puno ng tapang at determinasyon. Hindi ito ang hikilalan niyang Mira na mahinhin at hindi makabasag pinggan. Mira, sa lahat ng nangyari sa buhay natin sa mga pagsubok at tagumpay, naisip ko na hindi ko kaya magtagumpay kung hindi kita kasama. Alam kong alam mo yan. Magkasama tayo sa hinaharap, di ba? Kung nandyan ka, tiyak handa akong magsimula ng bagong kabanata. Bilang magulang, masyado tayong naging abala. Sa tingin ko sapat na to para tutukan natin si Wilhelm. At mabigyan pa siya ng kapatid. Mahal kita. At kapag dumating ang pagkakataon, buong puso kong tatanggapin. Niyakap ni Mira si Evan na puno ng luha sa mata, isang luha ng kagalakan at pananabik. Ang panibagong pagsubok na ito ay isang hakbang na muling magpapatibay sa kanilang relasyon, hindi lang sa negosyo, kundi sa mas malalim na bahagi ng buhay, ang pamilya. Nang gabing iyon ay pinlano nilang pagsaluhan ang kanilang pagmamahalan. Unti-unting naglapat ang kanilang labi habang si Evan ang kanyang mga halik ay napunta sa leeg ni Mirana siyang nagbigay ng halinghing dito
Mata sa mata ay nangungusap sila. Hinahaplos ni Mira ang malalaking katawan ni Evan habang patuloy siyang niroromansa nito sambit ng dalaga na halatang natutuwa sa ginagawa sa kanya ng asawa. Kahit na matagal na silang mag-asawa, ay tila first time ulit nila naramdaman ang gabing malamig pero kanilang pinainit. Ilang buwan ang lumipas, ay isang magandang balita muli ang dumating sa kanila na siyang nagpasaya sa kanila, lalong-lalo na si Wilhelm na matagal na ngang sabik na magkaroon ng kapatid. Kaya pala iba na naman ang pakiramdam ko nitong mga nakaraan. At ang dami kong pimples. Ayun pala panibagong blessing yung dumating. Sampit ni Mira habang nasa loob ng banyo at hawak ang isang pregnancy test. Niluluha siyang ibalita ito sa kanyang asawa lalo na sa kanyang anak. Mahal! Mahal! Sigaw ni Mira habang siya ay pababa ng hagdan. Nakatakip pa ang kanyang mga palad sa bibig habang niluluha na tinatawag ang asawa. O mahal, teka magdahan-dahan ka nga. Ano bang nangyayari sa'yo? Mahal, may kapatid din si Wilhelm. Siguradong matutuwa ang anak mo kapag nalaman niya ang balita. Teka, buntis ka? Tumango ng sunod-sunod si Mira habang may luha nga ang mga mata dahil sa labis na tuwa. Hito nga oh. Sabay abot nga ng pregnancy test sa kanyang asawa. Kaya pala masama ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Kaya pala madalas uminit ang ulo mo eh. At least, ngayon alam na natin, di ba? May gusto ka bang kainin, ha? Baka may gusto kang puntahan. Gusto mo ba ng mangga? Natatarantang tanong pa ni Ivan. Huminahon ka nga, Ivan. Okay lang ako, gusto ko lang muna sabihin sa anak natin ang tungkol dito. Maya-maya lumapit nga ang batang si Wilhelm. Bakit ang saya niyo po dyan, Mami? Napatingin ng mag-asawa si isa't isa. Sabay lumuhod si Mira sa harap ng anak para mapantayan niya ang laki nito. Hinawakan niya ang ulo ng anak upang hawiin ang buhok. Sa mukha nga, nabasang-basa ng pawis kakalaro. Anak, di ba matagal mo nang pinagpe-pray na magkaroon ng kapatid? Opo, sabay tango ng bata. Na-answer na ang prayer mo, anak. Talaga po, Mami? Dali-dali yumakap nga si Wilhelm sa ina. I love you, anak. I love you too po, Mami. Promise po, mamahalin ko po siya at poprotektahan. At hindi ko po siya aawayin kasi big boy na